Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. At unahin nating pag-usapan at balikan ang ganap kahapon sa The Age is Right na kung saan nayak nga naman ang lahat sa kwentong handog ng isa sa mga secret agent na si Julius Manalo. Nung bata pa kasi siya, matagal siyang nawali sa kanyang ina from South Korea to Philippines. For the first 2 months, may contact pa daw siya sa nanay niya sa Korea. Then after nun, hindi na niya ito kinausap dahil sa sinabi ng kanyang ama na may bagong family na daw ang nanay niya. Na after 31 years, nalaman ni Julius na isang malaking kasinungalingan lang pala yun. Kaya nung time na nagkaroon siya ng pagkakataon na makabalik ng South Korea, gawa po ng isang producer, tinulungan daw siyang hanapin ng kanyang ina at hindi naman nabigo. Nakita agad ang nanay niya malakas at buhay na i-feature nga po ito sa isa sa mga show sa Korea, no, ang kanilang madamdaming pagkikita. Sobrang miss nila ang isa't isa. Imagine, ilang dekada silang nagkalayo pero pinagtagpo pa din talaga sila. Kaya naman marami pong naantig sa ganap na to kahapon dahil nabigyan siya ng pagkakataong mailahad sa publiko ang kanilang kwento sa pamamagitan po ng programa ng Itbulaga. At dahil nga dito, merong ilang mga netizen na nagsasabing kulang-kulang daw po ang researcher ng programang Itbulaga dahil hindi yata nasabi doon na half-brother etong si Julius Manalo ni Jay Manalo. Na siyang agad naman pong nilinaw ni Julius Manalo. Sabi niya, alam po ni Madam AK na mukhaan niya ako. Kumpare po ni Kuya. Actually, Zeraisa po na mukhaan din ako and actually alam po nila. Pero need yung questioning for the audience din po. So yung iba kasi mga kadabarkads, akala po nila hindi alam ng programang Itbulaga. Itbulaga pa ba mga kadabarkads? Tinatanong lang talaga nila yung mga ganong katanungan para po mas alam ng mga televiewers natin. Kaya sana wag agad-agad maging judgmental. Samantalang lubos naman po ang pasasalamat ni Julius Manalo sa programang Itbulaga dahil nga po nabigyan siya ng pagkakataon na maipicture ang kanyang natatanging kwento sa naturang programa. Samantalang kahapon naman mga kadabarkads, ito po ang kaganapan kay Bossing Vic Soto. Nagbibilyard po siya and also kasama niya din po yung ilang mga kapatid niya at nagkaroon na naman ulit sila ng pagsasalo-salo. So lilinawin ko lang po mga kadabarkads na ang programang Itbulaga kahapon ay pre-recorded na po. Ibig sabihin, hindi po sila live. Kaya kung may naghahanap man po kay Bossing Vic Soto kahapon, noong time na yun na na-record nila, nung nakaraang linggo pa yun mga kadabarkads. Iba po ang ganap kahapon at nung isang linggo. So may gina po yung malinaw kaysa malito po kayo mga kadabarkads. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Maine Mendoza na kung saan ay nakita nga po dito sa Monica Beach. Dito po yan sa California mga kadabarkads. Kasama niya po si MJ Lastimosa. Ngayon, marami pong nagtatanong, nasaan daw itong si Arjo Atayde? Sabi nga dito, Maine Mendoza spotted sa Santa Monica Beach, California kasama si MJ Lastimosa. Where is Arjo? Hindi ba ulit kasama or nahihiya lang magpakita? Then mababasa nga dito sa picture na mukhang pang local trip na lang muna si Arjo, may immigration lookout bulletin order siya. Samantalang may panibago na namang chismis si Christian Albert Gasa. Wala siyang binanggit dito mga kadabarkads, pero ang iniisip ng mga netizen tila si Maine at Arjo at Heidi daw ito. Sabi dito sa chismis, hiwalay na sila, ilang buwan na silang hindi natutulog sa iisang kama. Nagpapanggap lang na okay publicly for the sake of good image and political career. Ang hindi ko lang ma-confirm ay kung kailan sila huling nag-ano. Tapos kung ano yung sinabi niya dyan mga kadabarkads, no? So sino nga kaya ang tinutukoy dito ni Zian Gasa? Si Maine and Arjo nga kaya? Kasi okay na okay naman si Maine at Arjo mga kadabarkads eh. Hindi lang natin sila madalas nakikita pero alam naman natin na okay sila.
Samantalang congratulations sa Itbulaga sa panibago nilang segment na Mr. Pogi 2026. At isa nga po dito sa mga naging guest nila ay walang iba kundi po si Juanito Velasco Camacho or si Boy Kulit, mga Kadaberkads. At bago nga po magsimula ang Itbulaga kanina, talaga namang pinost niya po na siya po ay isa sa mga guest sa naturang programa. Sabi niya, nood po kayo sa live ng TVJ Itbulaga, mapapanood niyo po ako sa bago nilang segment na Mr. Pogi 2026. Guest po nila ako. So ayan po si Boy Kulit, mga Kadaberkads. Talagang patuloy at patuloy na bumabalik siya sa programang Itbulaga dahil legit Daberkads nga naman siya. So nakakatuwa lang dahil talaga namang nagsisibalikan na po yung mga lumang segment ng Itbulaga with a twist na talaga namang in-enjoy ng mga viewers natin, mapa online at maging mga team bahay. Nag-enjoy talaga sila kanina and hopefully maibalik din po yung Bawal Judgmental at ang iba pa po nilang segment na minahal ng publiko. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang isa sa mga Dabarkads natin na clone na kung saan ay nakiramay, nakiluksa po at kumanta pa talaga siya sa isang burol po ng isang espesyal na tao para po sa kanya. Sabi nga dito sa post, last night of Tatay Piling avid fan of Robel Carino from Paumbong, Bulacan sa kabila ng pagdadalamhati at kalungkutan na nararamdaman ng pamilya ni Tatay Piling. Ito ay naibsan panandalian dahil sa pakikidalamhati ng kanyang favorite singer sa kasalukuyang panahon na si Bunso Roel. Sa huling sandali ni Tatay Piling ay naalayan siya ng mga favorite songs niya. Mapayapang paglalakbay po, Tatay Piling, pabalik sa tahanan ng ating Panginoon. Salamat po sa pag-asikaso sa amin. So ayan po, mga Kadaberkads, nakikita niyo po dyan si Roel Carino. Si Roel Carino po pala talaga namang favorite ni Tatay Piling, kaya naman naghandog po or nag-alay si Roel ng mga paboritong song ni Tatay Piling na kung saan ay mga kanta po syempre ni Matt Monroe. So nakita nga natin yung pagkanta doon ni Roel Carino and baging siya emosyonal din po, mga Kadaberkads. Pakatapos po ng song, agad po nga binaba yung kanyang mic. Then, parang umiiyak or naluluha po si Roel Carino. So, hindi lang siya basta Roel Carino ng Itbulaga, kundi meron din talaga siyang gininto ang puso, marunong makisama, marunong po siyang mag-appreciate ng mga nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Kaya yung mga fans talagang nagpupunta po sa bahay ni Roel Carino para po syempre maipamalas yung pagmamahal at pagsuportang binibigay po nila dito kay Matt Monroe or kay Roel Carino. Kaya deserve niya talagang magstay sa Itbulaga at sumikat dahil marunong siyang mag-appreciate ng mga taong nagmamahala sa kanya. Kaya more blessings, Roel Carino. So paano, mga Kadaberkads? Hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.